Oras na po para sa mainit na balitaktakan. Ngayong umaga, mainit talaga ito, Joel. May issue pa rin itong... May bagong issue ngayon, intelligence funds naman. Hindi, hindi. Tapos na nga yung intelligence. Ang ngayon, travel allowance naman yung mga pinag-uusapan. Dahil sabi ni Chairman Brillante, si ex-Commissioner Lagman, nakadalawang beses daw nag-out of the country. Eh siya isang beses lang. Oo, may binabanggit siya. Yung mga pondo, yung mga binigay, kaya daw, ano sabi niya dito? Yung mga nabasa ko kahapon na kaya hindi na pa sa kanya kasi dahil hindi na nga natuloy yung kanyang panunungkulang bilang hindi na siya na-reappoint dahil na-bypass yata siya. Yes, naku po, pera-pera ito, no? Pera pinag-uusapan. Saka hindi nila pera ng bayan. Oo, at saka yung mga tanong ngayon, bakit daw ba may intelligence fund ang mga opisyal ng COMELEC? Sa mga gusto makisali sa balitaktakan, maaari kayo mag-phone in ng mga tanong ninyo. I-dial nyo lang po ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong screen. Pwede lang tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos ang ating balitaktakan. Nako, ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Makakausap natin sa linya ng telepono si COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. Magandang umaga po, Chairman. Chairman, good morning. Good morning, Joel. Good morning. Pagod na pagod si Chairman dahil mukhang hindi pa pa rin sila sa party list. Hindi pa malalaman pa kung mapoproclaim na today or bukas or sa Lunes. Pero tanungin muna natin si Chairman. Si Chairman muna. Chairman! Para sa ano ba yung intelligence funds, Chairman? Oo naman. Meron naman talaga intelligence fund kami binibigay. Binibigay sa amin. Pero actually, yun, para maliwanag lang, intelligence fund humihingi kami. Hindi po ay pwede magkaroon unless bigyan kayo ng permiso ng Malacanang. So, nag-request kami. Binigay naman for election for 2013 yung 30M, no? 30 million. Ang alam ko, binigyan din ng nakaraan 2010 na 30 million din ang binigay sa COMELEC noong panahon ni Chairman Neto. So, wala naman pagbabago yan. Ang importante na siguro maintindihan ng taong bayan dahil binigay, hindi ho naman ibig sabihin ginastos lahat. Sa ngayon ho, palagay ko wala pang nagagastos masyado. Ako hindi pa aabot ng 1 milyon ang nagagastos ko sa aking portion which I got, no? So, hindi pa nakagalaw actually yung ano. In fact, hindi pa namin tinatanggal yung kalahati ng 15 million na sa pondo pa ng COMELEC, hindi pa gumagalaw actually. 15 million po ang intelligence fund. 30, pero 15 pala ang nadi-distribute. So may kalahati pa. 30 million. Chairman, saan ba ginagamit ng mga COMELEC official yung intelligence fund? Kasi parang, syempre kami, alam namin may mga intelligence fund, yung PNP, AFP, yung ating NICA. Sa COMELEC po, saan ginagamit ng mga official po? Magandang ma-explain na rin ni Chairman yan dahil alam mo, hindi na-audit yan eh. Ayun nga, wala, hindi nililiquidate ito. Hindi subject sa audit yan eh. So, saan mo talaga usually ginagasta yan, Chairman? Tama, wala. Sa preparasyon, kung meron kami nababalita mga kagaya ngayon 2013 elections, ang dami makikita niya, maririnig niya. Si Commissioner Lagman mismo nagsasabi, marami lumalapit sa kanya na sinasabing matatag o mahahak o magagalaw yung mga tikos. Pero ito mga swindlers o ito na hindi ito. Ito mga tinututukan namin. Meron po kami, tinitingnan namin kung meron kami mga surveillance binabantayan. Hindi naman kalakihan. Karamihan dyan, may mga kaso kami, meron kami mga witnesses na tinatabi. Principal itong kaso kay GMA at saka kay Chairman Avalos, electoral sabotage. May mga witnesses po kami dyan na hindi namin nalabas. No? So, naka-safe house. Kaya ang principal witness namin rin GMA, yung si Lori Unas, napatago yan, naka-safe house, may-maintain namin. Kayo po yung gumagastos doon sa pag-secure nyo sa kanila, doon sa mga ganyang witness? Bumabiyahe pag ginagalaw namin sa iba-ibang lugar para hindi masyadong kasi yun ginadala namin sa probinsya. Tapos may mga witnesses po kami ginadala rito, no? Na kailangan ibiyahe mo. Where we use the intelligence fund. Ako, yung sa akin, yung portion ko. And so far as the other commissioners are concerned, actually, sila may dyan. Sagot nila. Pero hindi tinatanong ni Chairman Brillante sa mga commissioners kung saan nila ginastos yung kanilang intelligence fund? Hindi yun. Binibigay ko sa kanila yung kanilang portion out of the kagaya ng itong 30 million ngayon, ang binigay natin dito is
5 ang iniwanan ko sa akin na hindi ko pa naman nagkagalaw masyado. Binigyan ko ng tig to 2, yung 4 million, yung 4, tsaka tig 1 million, 2 bago. Yung kapapasok lang. Apa. Wala pa isang buwan. Yan ko ng tig 1. So that is the total of 15. The other, the balance of 15, nandiyan pa. Hindi pa naman namin ginagalaw nasa aming pampondo, hindi pa gumagalaw. Eh, sa tingin nyo, bakit ito yung isa sa mga naging issue sa inyo nitong si dating COMELEC Commissioner at IT expert, Gas Lagma? Parang naging big deal yung intelligence fund. Hindi ho niya ini-issue yan, tingin ko. Gusto niyang pakita na siya mabait. Siya mabait dahil sinuli niya yung intelligence fund niya. Hindi niya ginastos. Para gusto na niya pakita, sa tao bayan, pinanyo ko, sinusuli ko. Sabi ko naman, wala namang katuwiran para hawakan niya yan. Hindi na siya rin i-appointed. Kung hindi niya nagastos, kailangan na talaga naman niya isoli. Bakit? Nagpapagandang papel lang. Tingnan niyo kung makikita naman yung press release niya. Nagpapagandang papel lang Sinuli raw niya intelligence fund niya. Hindi raw niya masyadong ginagastos yung kanyang revolving fund. Kasi meron po silang 50,000 a month na parang representation allowance. No? Siya hindi niya masyadong ginagastos. Which is true. Talaga naman bumiyahe siya, hindi niya masyadong ginagastos yung kanyang representation allowance. Meron kasi allowance kasi pag bumabiyahe. Ang gastos lahat. Mayroon niya yung balance. Tama naman yun. Ang gusto ko lang malaman bakit niya sinasabi na yun to? Anong purpose niya? Gusto niya pakita sa taong bayan na mabait siya. Sinusuli niya ang pera. Okay. Kung gusto niya magmukhang mabait at mukhang ko, okay lang sa akin. Hindi naman masama. Kaya lang, wala naman yung parang ini-insinuate niya na kami naman hindi. No? Kasi kung tatanungin niyo ako, hindi naman ako nagyayabang. Hindi naman ako nagyayabang. Hindi nagsosoli rin naman ako. Hindi ko rin naman inuubos yung representation ko. Hindi naman ako bumabiyahe kapareho niya 2 beses. Ako minsan lang. Ako pa chairman. Siya, pinaka-junior na commissioner. He's the most junior commissioner. He traveled twice abroad. Tapos, chairman ako. Minsan lang ako bumabiyahe. Diyan lang ako sa Taipei. Kalapit-lapit. Wala halos akong ginastos. Hindi ba, meron siyang kotse. Nakakotse siya ng bagong Starrex. Binigyan namin siya. Ako, chairman ng COMELEC. Nagamit ko yung binano ko pa kay Chairman Melo. Wala naman ako kanya-kanyang style yan gusto niya ipakita na mabait siya, hindi siya gumagastos. Ako, hindi ko naman gusto ipagyabang na hindi naman gumagastos. Sinasabi ko lang palagi sa aming opisina na nagkataon ng Ilocano ko kapatawin ko rin. Ano ba to? Ano ba sa madaling salita po bukod doon sa parang gusto mong sinasabi niyo na parang gusto ipakita ni ex-commissioner Lagma na siya ito ako hindi ko ginagawa. Matipid. Ano ba talaga sa tingin niyo yung motibo niya? Naninira ho. Wala na maliwanag naman Gusto niyang palabasin yung lahat ng mga ibang commissioner siguro hindi sinusoli. Sa iwan ko kung totoo hindi. Hindi ko naman sinecheck yan. Nakikita ko naman pag naglilikida, pinipirma ko lahat. Na-approve ko. Pero for him to be talking after several months after he was not appointed, nasa labas na siya, batiko siya ng batiko sa COMELEC, magmula doon lumabas siya, hindi ko maintindihan kung anong purpose. I think gusto niya pakita lang sa taong bayan, mabait siya. Hindi siya nagsasabi ng masama sa iba, pero yun naman ang ma-insinuate, no? Soli ako yung soli, hindi pala ako nagsusoli yung iba. Wala naman siya sinasabing ginagawa kaming masama. Pero, kasi nga, di ba, Chairman, kasi ang ano nga dito, bakit, di ba, Joel, nung ando doon si Commissioner Lagman, bakit wala? Nung wala na, hindi na siya na-reappoint, saka may mga isyong ganito. Ano kaya, hindi ba masyado kaya naman siyang na-hurt doon sa nangyari na hindi ho siya na-reappoint? Sa tingin niyo po? Hindi. At tama yun. One reason for that is sa grading ito dahil hindi siya na-reappoint. No? Pero hindi ba rin hindi ko naman sinasabi masyado yun. Ang hindi ko naman maintindihan, siguro parang sumagot siya dahil nasasaktan daw siya. Doon sa sinabi ko, wala naman siya ginawa for 10 months sa COMELEC Kasi nga sabi niyo, wala naman doon siyang ginagawa. Sabi niyo, nasa opisina lang Pero, Susan, Chairman, going back to, sinasabi niyo yung 2 biyahe po ni Commissioner Lagman, hindi ba subject sa approval ng chairman yon? Every time na sila po... Lahat ng biyahe ng commissioner
Hindi, ina-approve yan ng NBank, no? Commission NBank. And bank, okay. Lahat po ng biyahe. Marami hong biyahe kami. Meron kami kasi overseas kuan. Ako ho, as the Chief Administrator of Comelec, hindi ako talaga lumalabas. Dito lang ho ako most of the time. Kung titingnan natin yung record ng commission, siguro minsan na lang ako lumabas during the past years. Taiwan. Lumabas na ako sa Hong Kong. So, pero these are close areas, no? Lahat ng commission lumalabas. Wala namang problema. Si Grace Padapa nagpunta sa US during the US elections. Kasusuya ng Comelec. Wala namang problema yung mga yun eh. This is part of our learning process. Napunta kami, may mga invitation kami from other electoral bodies. Okay lang yan. Kami, na-approve ko lang palagi. Pinapupunta ko yung mga commissioner. Kasi ako ang daling administrative function dito bilang chairman eh. Pag umalis ako, nagkakaroon na bibitil mga cheque, mga personnel appointments. So hindi talaga ako nakakabiyahe. Hindi masyado. Although gusto ko, pero hindi ako nakakalabas masyado. Ang dami nyo ginagawa, di ba? Gaya ngayon, kailan ba kayo makakapagbakasyon? Tiyempo lang ho ako. May mga imbitasyon, pero kung usually ang ginagawa namin dyan, pinag-uusapan namin mga commissioners, o sinong gusto pumunta, ito, maganda itong pupuntahan na ito, o di sige. Pag may gustong dalawa, sabi ko, mag-rapport kayo. Sino niyo pupunta? Kung walang gusto, hindi naman kami pupunta. Chairman, eto, tapos na ho itong 2013 elections. Iniintay na lang ho natin yung pag-proclaim doon sa party list. Ano? Ilang porsyento po kayong tiwala doon sa resulta ng ating eleksyon? Ano ang resulta? Sabi ko nga, siguro lahat ng nagque-question, including Commissioner Lagman, kina-question niya ever since itong election. Siguro ang pinakamaganda gawin natin, kung pwede ko lang, tingnan ko lang kung magkano ang budget na kailangan. Yun hong resulta ng eleksyon ngayon na lumabas based on the transmission, based on the PICOs. Buksan ho natin yung mga protesta, buksan natin yung mga balota, at tingnan natin kung ano talaga sinulat ng mga tao. Yan ho ang maganda sa ating sistema ng OMR kasi meron tayong final paper trail, yung balota mismo. Tignan natin kung pareho yung balota at saka yung pareho yung resulta. Ako, I can be more or less sure na pareho lang. Hindi ko magkakaroon diferensya, hindi ko malaki. Konting-konti which will not affect the results. So, in effect, what I'm saying is, yung resulta ho na lumabas, lahat ng prinoklama namin, yung mga boto dyan, yun din ho lalabas kung buksan natin ang balota. Confident ho kayo na yun din ho ang lalabas. May sinasabi. May sinasabi. Sigurado. Yung 60-30-10. Oo, ano ba yun? Hindi, 60% sa admin, ganun daw. Mat expert. Ganun ang IT. computation niya. No? Kung 60-30-10 ho ang lumabas sa balota, ano magagawa natin? Hindi ko na sinulat ng taong bayan. Hindi na sinasabi ko. Ngayon, kung sinasabi na 60-30-10, ang lumabas sa resulta ng PICOs, pero hindi yun ang nasa balota, ayun ho masama. Ayun ang masama. Ibig sabihin, minanipula ng PICOs yung resulta. Pero ngayon ho, wala pa naman nagsasabi dyan. Pero may pattern, may tama ho yun. Actually, pero hindi pa naman namin masyado siniseryoso. Pero let me say this, no? Since matatapos na rin ho kami, we're finishing with the party list today. Malaman na ng taong bayan, 1 linggo na ako nakakaraan. Tapos na kami lahat Naprograma na natin halos lahat, mga 98-99%. No? Buong Pilipinas, senador, governor, congressman, mayor. Tapos na ho tayo. Ito na lang naiwan itong 58 sa party list. Ngayong umaga, magpo-proclaim kami siguro ng mga 15, 16, 14. Hindi ko pa nakikita yung figure. Tapos by Monday, tatapusin ako namin yung buong 58. So, in 2 weeks time, tapos na ho lahat. Ayun, makakapagpahinga na kayo. Pero gusto kong masundot yung gusto ko masundot yun, Chairman, yung party list na pag-uusapan na rin natin yan. 12 ho sa disqualified party list kasama pa rin sa balota Di po ba ito makaka-apekto sa buong namin. Where may computation na kami kahapon, we had a 3-hour meeting from 1 to 4 bago kami lumabas sa NPAP. Sinasabi lang namin, kinocompute namin, whether isama namin yung 12 o hindi, meron nung hindi na magagalaw, hindi na maano. So yun po proklama na namin ngayong umaga. Kasi it does not matter whether they will be affected by the 12 qualified or not. So para hindi naman tayo magtagal, hindi naman mabitin yung mga talagang panalo na, ipoproclaim na namin sila.
Tapos during the weekend, we will finalize and come out with the decision by Monday. We will come out with the remaining 44. Kung merong 44, kung 14 o 43, kung 15, tatapusin na ho namin lahat by Monday para okay na kami. Ngayon, we can go into, alam niyo po, for the last 2 weeks, dami-dami naririnig kami. Hindi lang namin kasi masikaso masyado. Walang 18,000, may mga corrupt na bikos, transparency server na kulang ng 24%. Lahat po yan sasagutin ko next week. Tapusin ko lang po ito mga proklamasyon, which I think is very important. Okay. That's good. Okay, salamat, Chairman. Pahinga na muna kayo. Mamaya-maya, magpoproklama ka na. Hindi, baka nasa Comelec na yan. Doon yata natutulog minsan si Chairman eh. Nandito na ako sa opisina. Tingnan mo nga, aga-aga. Diyan na siya nagkape. Salamat Chairman, thank you, po, Comelec Chairman Sixto Brillantes. Good morning to Ito you. po, alam mo, si ex-Comelec Commissioner Gas Lagman, tinatawagan natin. Pero, Hindi sumasagot well, eh. hindi ko alam kung hindi nagre-ring yung phone or hindi sumasagot. Pero, sana makuha natin yung Yung kanyang panig niya panig, no? tungkol Yung dito kanyang sa panig. Bukas naman tayo issue na parati. to. Okay, so baka magising siya. Kaya makita niyo yung phone nagre-ring, pwede niya sagutin.